Sagittarius, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbabasa, Sagittarius. Ikokonekta natin ang iyong enerhiya para sa mga araw na ito. Paalala ko na ito ay pangkalahatang pagbabasa, kaya hinihiling ko na kunin mo lamang ang mga bagay na tumutugma sa iyo at ang mga hindi ay hayaan mo na lamang sa universo. At bukod pa rito, sumangguni rin sa iyong lunar at ascendant sign. Alam mong palagi nilang kinukumpleto ang pangunahing pagbabasa. Sisimulan ko ang iyong pagbabasa gamit ang isang mensahe mula sa Energy Oracle, isang makapangyarihang orakulo na nagbibigay sa atin ng hudyat sa pamamagitan ng mga gabay, guro, o mga ninuno depende sa kung paano mo ito ipinapahayag sa kasalukuyang panahon. Tingnan natin kung ano ang ipapakita nila sa atin tungkol sa enerhiya. Bueno, ang yin at yang ay isang master energy dahil mayroon din itong master number na kasama nito, ang numerong 22. Mga enerhiyang nagsasama, mga enerhiyang napupuno sa isa't isa, particular ang yin at ang panlalaki, ang pambabae at vice versa. Dito, hindi ako nagsasalita tungkol sa kasarian, nagsasalita ako tungkol sa mga enerhiya. Mga sandali na, parang mga piraso na kailangang, bueno, ayusin o itama, ay nagkakasya sa isang tiyak na paraan at may isang bagay na nagsisimulang gumana mula sa isang perpektong paggalaw, masasabi natin, hindi ba? Naiintindihan ito bilang ang perpektong sandali, naiintindihan ito bilang ang inaasahan mula sa isang lugar ng mga posibilidad, hindi ba? Ang mga bagay ay nagsisimulang gumana mula sa lugar na yon. Halimbawa, ilang mga usapin na tiyak na, o mga usapin o tao, hindi, mga usaping malayo sa pagkakaresolba. Sa madaling salita, nakikita mong malabo ang posibilidad na may maayos o magkakasya ng perpekto. Halimbawa, sa iyong pang-araw-araw na gawain, sa iyong trabaho, sa iyong mga relasyon. O maaring ikaw at ang ibang tao na sa paanuman ay nasa sandaling ito na kanya-kanya ng landas. Bueno, may isang bagay doon na nagkakasya ng perpekto. Para gumana ito ng perpekto, dahil ang pagiging hiwalay ay hindi nagbibigay ng magandang resulta. Kailangan itong magsama sa kung ano ang maaring maging perpektong kombinasyong ito, masasabi ko, hindi ba? Dahil ito ay isang perpektong kombinasyon. At isaalang-alang ang numerong 22 na may malalim na simbolikong kahulugan upang mas maunawaan pa dahil marahil gusto na nitong sabihin sa iyo na ang dating tahimik ay aktibo na ngayon. Ang nararamdaman mo, ang naiintindihan mo bilang intuwisyon, isang hudyat, ay may lohika. Ito ay nagkakatotoo sa isang paraan. At bukod pa rito, ikaw ay mas bukas at mas mapag-unawa na mag-adjust sa pagbabagong ito o mag-adjust sa siklong ito dahil may kinalaman din ito sa isang siklo. Ang isang siklo ay nagbabago at ang pagbabagong ito ay pumipilit sa iyo na makiayon sa ibang realidad, sa ibang konteksto, sa isang sitwasyon. Napaka-interesante nito dahil ang siklo ay kadalasang nagmamarka ng mga siklo ng pagiging malikhain. Mga siklo ng kung ano ang maaring maging mga bagong simula, makabuluhang panlabas ng mga pagbabago, at mga panloob na pagbabagong sumasalamin sa panlabas. At mga piraso gaya ng sinasabi ko sa iyo na nag-aakma at na dapat mong samantalahin ng positibo ang lahat ng ito dahil ito ay napakaganda. Tingnan natin kung ano ang sinasabi nila sa atin. Sabi nito, hanapin ng tiyak kung ano ang ibig sabihin ng yin at yang, ang mga magkasalungat na nagpupuno sa isa't isa. Ngunit higit pa roon, maaari kang maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa yin at yang, at gayon din tungkol sa numerong 22 dahil may dahilan kung bakit may numerong 22. Bueno, lumabas ang barahan ng Ten of Wands. Ang Ten of Wands ay isang barahan na nagsasabi sa atin na kailangan magbigay o mas tamang sabihin, magbigay ng espesyal na pansin sa kung ano ang dapat mo nang bitawan, hindi ba? Bueno, mayroon kang barahan ng Knight of Pentacles at mayroon kang barahan ng The Magician. Ang maaring inaayos ay mga sitwasyon na nakikita mong na hindi magiging malamang na sumulpot ang oportunidad sa trabaho, na sumulpot ang pagbabagong ito sa relasyon, o na ang relasyong iyon ay magpatuloy o bumalik sa pagiging perpekto ang taong ito o ang gawaing ito na gusto mong gawin dahil lahat ito ay may kaugnayan sa Knight of Pentacles. Kaya una sa lahat, para matanggap ang enerhiyang ito, dahil tinatapos mo ang isang siklo gaya ng sinabi ng unang baraha at binubuksan mo ang iyong sarili sa isang bagay,
sa isang positibong simula ng isang bagay. Dapat mong bitawan ang mga pasanin, humingi ng tulong, tanggapin ang tulong o magtalaga ng gawain dahil ang stress, ang sobrang pagpilit sa sarili at ang pasanin ay hindi nakakatulong sa iyo para simulan ang siklong ito. Lalo na dahil nakikita ko na marami kang ginagawang gawain ng sabay-sabay o marami kang trabaho at may pangangailangan kang nagsisikap kang pasayahin ang iba o ipakita ang isang mahusay na gawain. Kung iyon ang kaso, ayos lang. Dahil sa anumang paraan, makukuha mo ang gantimpala niyan, ang pagsisikap, salamat sa trabaho at dedikasyon. Dahil darating ang pagkilala mula sa Knight of Pentacles, hindi ba? Ikaw man ang nakaposisyon sa barahang iyon bilang isang taong nakakita ng trabahong iyon at darating upang dalhin ang alok na iyon at naiintindihan ito bilang isang gantimpala na maaring maging pirasong kulang para magkasya ng tiyak sa pagbabago, hindi ba sa pagbabago ng siklo. Ngunit kung mula sa iyong panig naman, bueno, alam ko na kailangan kong umunlad at kailangan kong pakinisin ang aking focus at aking pagtitiyaga at aking pangako sa bagay na ito na magbibigay sa akin ng pera. Iyon ang pirasong kulang para magkasya ko at kailangan kong magtalaga ng gawain dahil alam ko na malapit na ako makarating sa aking misiin. Pagod na ako na hindi ko na kaya ang dami ng ginagawa ko. Ngunit kailangan kong ilaan ang lahat ng aking enerhiya dito dahil alam ko na ito ang dahilan kung bakit una sa lahat ako nagtrabaho. At pangalawa, dahil sa huli ay magbibigay ito sa akin ng seguridad sa ekonomiya at pag-anlad sa aking buhay at higit sa lahat ay isang bagay ito na magbibigay ng pangako. Sa akin na ako ay unlad sa ekonomiya at maging sa personal na aspeto. Dahil kung nagsasalita ako tungkol sa perpektong pagkakasya, ng paggana ng pirasong nakukumpleto kung ano ang yin at yang sa isang relasyon, narito ang isang tapat, sigurado at matatag na pangako. Inabot ito ng panahon, ngunit nagpasya na itong magsimula para mapagana ang mga bagay at hindi na babalik. Maliban na lamang kung ang taong iyon ay hindi nakakaramdam ng seguridad sa iyo o hindi nararamdaman na sigurado ang lupang tinatapakan niya. Kaya sinasabi nila sa iyo kung gusto mo ang pagpupunong ito, kung gusto mo ang ideal na ito. Bueno, ibinibigay namin ito sa iyo. Ngunit kailangan ding makita na ang taong iyon ay kailangang makaramdam ng ligtas o sigurado na natatanggap niya ang inaasahan niya. At ikaw naman ay tiyak na makakatanggap ng inaasahan mo. Gayon din kung nagsasalita ako tungkol sa isang alok sa trabaho. May isang taong nakakita sa iyo ng ilang katangian o ilang pagsisikap, ilang focus na nagdadala ng gantimpala. At ikaw ay mabisang mag-i-enjoy niya kasama ang pang-araw-araw na resulta at ang paglago na nakikita, nararamdaman, para ito ay syempre magpatuloy sa paglago, hindi ba? May isang tao rin na nakatingin sa lahat ng ito at ipapaalam niya sa iyo sa mga araw na ito na isinasaalang-alang ka niya. Hindi ko alam kung para ito sa proyektong pangtrabaho, sa lugar o pwesto sa trabahong yon para mamunang kasama ka o para makipagnegosyo sa iyo. O ito ay isang tao gaya ng sinasabi ko sa iyo na may interes sa emosyonal na pangako sa iyo. Lahat ng nakalaan para sa iyo ay darating sa isang perpektong paraan dahil ipinapadala ito ng langit sa pamamagitan ng barahan ng The Magician. Kaya sinasabi ng The Magician, ikaw ay may lahat ng resources at kagamitan para likhain sa sandaling ito ang posibilidad ng pag-aayos na kailangan mo para ang iyong buhay ay maging tunay na gusto mo. Kaya ang realidad na gusto mo ay nililikha kasama ang universo, ang lahat ay nag-a-align sa iyong pabor. At sinasabi sa iyo ng The Magician na ang lahat ng ito ay magtatapos sa isang pangako, magtatapos sa isang resolusyon sa trabaho, magtatapos sa misiing iyon na naabot mo, para sa iyong sarili, para matiyak kung ano ang tagumpay, at makapagpalit ka ng siklong iyon, magsimula ng siklong puno ng mga posibilidad, nararamdaman ang kasaganaan, nararamdaman ang katatagan at pag-anlad. Siyempre, para magsimula ka sa bagong siklong ito, umuunlad patungo sa kung ano ang simula ng bagong siklong ito na may mataas na posibilidad ng mga kasiyahan at mga benepisyo. Tingnan natin kung ano pa ang sinasabi ng mga baraha sa akin ngayon. Sabi nito na gumagawa ka ng mga plano o pamamahala
dahil ang iyong enerhiya ay nakatuon ng tiyak sa iyon, sa proyektong iyon. At magkakaroon ka ng oras at lakas para tumutok sa gusto mo. Ngayon, may Five of Wands, may Knight of Swords, at may Four of Cups dito. Ang barahan ng Five of Wands ay isang barahan na naiintindihan bilang isang hamon, ang hamon na maaring kinakaharap mo ngayon para harapin ang lahat ng mga usaping ito at makarating sa mithiing iyon, maramdaman ang iyong sarili sa lugar na iyon ng pribilehiyo. Isang tunggalian o isang sitwasyon na lubos mong kayang lampasan para lumahok doon at makinabang. Dahil hindi ko alam kung ikaw ba ang partikular na nag-ayos ng sitwasyong ito o kung ang sitwasyong ito ay kusa na lang na naaayos dahil nagkakasya ito ng perpekto sa yin at yan nga lang na ang Knight of Swords ang nagpapagalaw sa lahat sa bilis na kailangan mo. Kaya hindi na ito problema para sa iyo. At nagdadala ito ng benepisyong personal. Dahil syempre, sinabi ko sa iyo, may isang sitwasyon na sumusulpot para matanggap mo ang isang mungkahi na napakahalaga at napakamakabuluhan sa bahaging iyon ng buhay na kailangan mo. Ang maniwala sa isang pangako, maniwala sa katatagan at tiyakin ang pag-anlad nito sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pag-anlad na para sa iyo ay nangangahulugan ng pangakong iyon. Kaya nananalo ka sa laban na ito at hindi dahil gusto mong manalo para makakuha ng gantimpala, kundi dahil mas matalino ka, dahil mas may kakayahan ka, dahil pinalalago mo ang pasensya sa iyong sarili at sa iba, at dahil ang iyong mga kakayahan ay naiiba sa iba. At bukod pa rito, isinasaalang-alang din ng Knight of Swords ang pagpapabilis sa lahat. Ang lahat ay gumagalaw. Ikaw mismo ay may higit na leksi dahil wala ka ng mga pasaning pumipigil sa iyo na maging lubos na nakatuon sa pagkakataong ito. Kaya ang mga bagay ay nagsisimulang umandar ng maayos, nagsisimulang umandar ng mabilis. Ang Knight of Swords ay palaging nagdadala ng konteksto ng bilis. Kaya sa tingin ko dito rin ay sasamahan ng bilis ang pagsabog ng mga ideya mula sa iyo o mga plano mula sa iyo o mga aksyon mula sa iyo na hindi na nakakakita ng mga hadlang, hindi na nakakakita ng harang. Kaya ikaw ay siyempre kumikilos ng may bilis na kailangan sa harap ng resulta at doon nagkukumpleto ang lahat. May isang taong darating na may balita. Parang desperada ang taong yan, nagmamadaling may sabihin sa iyo, may ialok, isama ka sa kanya, at baka pagtrabahuin ka kasama niya. Gusto ka rin niyang alisin sa isang magulong sitwasyon at bigyan ng mga bagong kasangkapan, bagong paraan, o mga bagong mapagkukunan para makapagtrabaho ka. Dahil kung nasa Four of Cups ka, sawa ka na sa paghihintay, kulang ka sa enerhiya, kulang sa gana, at ubos na ubos ka na. Pero kahit ganoon, naghihintay ka pa rin na mangyari ang mga bagay, umaasa ka pa rin kumilos na sa wakas ang sitwasyon para sa'yo. Kaya ang Knight of Swords ang may tungkuling ilabas ka sa kalagayang ito at sabihin sa iyo, hindi ka pwedeng manatili rito. Sa madaling salita, nalampasan mo na ang maraming pasanin. Ang mga bagay ay nagsisimula ng umayos. Nakarating ka sa pagkumpleto ng mga mahalagang bagay at kapag nagsasalita ako tungkol sa pagkumpleto, iyon ang pagkakasya ng mga mahalagang bagay sa iyong buhay. Kaya huwag nang sayangin ang oras. Huwag na magpatuloy sa pag-aaksaya ng oras o pagpilit sa isang bagay na lumipas na. Kalokohan yun. Sa loob ng ilang panahon, sa loob ng ilang araw, makikita mo ito bilang isang bagay na mabuti na lang, nangyari na, nagbigay ng dapat ibigay. At kung hindi ito nagbigay ng inaasahan mo, may higit pang mga bagay na dapat pagpustahan na siyang ipapakita sa iyo ng Knight of Swords. Kaya dahil sa bilis, posible ring bumangon ka rito at sunggaban ang pagkakataong ito. At gaya ng sabi ko, tigilan mo ang pagpupumilit sa mga kalokohan o ang pagpapakapritsyo rito dahil minsan ang Four of Cups ay card na naglalagay sa atin sa mapagkapritsong pag-uugali. Kung wala ito sa akin, hindi ako kikilos, hindi ko gagawin, wala akong gagawin. Maraming bagay ang maaring mangyari sa paligid ko at magaganda ang mga iyon pero parang matigas ang ulo ko sa sitwasyong ito. Bueno, hindi naman talaga ganon. Minsan ay maaari kang magpatuloy. Maaari kang makamit ang katatagan. Maaari kang maging responsable o maaari kang makaramdam ng kakayahang tumayo sa sariling paa, mabawi ang iyong panloob na lakas at tiwala sa ibang bagay na bago na walang kinalaman sa inaasahan ko at maaaring magbigay sa akin ng mas magandang resulta.
Kaya sinasabi sa iyo ng buhay, bueno, kailangan kunin ang oportunidad na ito, na isang oportunidad na nagkukumpleto nito. Naghihintay ka ng sandaling ito para makaramdam ng pagiging buo sa iba't ibang bagay at ang pagsasama ang nagpapaging posible na magbago ang iyong buhay, na mahanap mo ang balanse sa isang bagay o kasama ang isang tao dahil sinasabi rin nito sa akin na maaring ito ang emosyonal na alok na hinihintay mo. At dito ay nakikita ko na ang isang Sagittarius na nakatuon sa isang tao at nakikita ko na may pangangailangan din na magtiwala. Kailangan mong magtiwala sa positibong pagbabagong ito dahil kung hindi ka magtitiwala, ang buhay ay hindi magbabago. Kung hindi ka magtitiwala, ang mga bagay ay hindi gagalaw at iyan ay malinaw na magtatagal ng matagal ang sinasabi ko sa iyo. Kaya kailangang bumangon at kailangang kumilos sa harap ng bagong oportunidad. Dahil sa madaling salita, ang Knight of Swords ay may mahalagang papel para doon, para ikaw ay bumangon, kumilos at magpatuloy. Hindi ko alam, sa ilan sa inyo ay may gagawa ng sorpresang hindi inaasahan. Ito dahil nararamdaman na ang oras ng taong iyon para sa buhay ninyo ay huli na. Para bang nagre-react ang taong iyon sa kilos mo dahil maaring binaligtad mo ang katotohanan o ang sitwasyong nangyayari sa inyong dalawa sa iyong sariling pananaw at nararamdaman. At ang taong iyon sa harap ng sitwasyong ito ay tumutugon sa paraang kusa, tumutugon sa loob ng isang gabi, may ginagawa na nakakaistorbo sa iyo, nagpapanganga sa iyo. Dahil sadyang hindi kanya gustong mawala, hindi ba? Bawat isa sa inyo ang makakaalam. Pero may isang dahilan. Isang kilos mo patungo sa taong ito para ang taong iyon ay gumawa ng isang bagay. Ang numerong 25, yung numerong 7, isang mistikong numero sa numerolohiya, numero ng mahika, ng mga himala, dahil sinasabi nito, ikaw ay may malaking kakayahan na magsama, mag-interpret, at umunawa ng impormasyon. Mag-integrate ng impormasyon, umunawa at mag-interpret ng impormasyon sa antas man ng malay o hindi malay. Ikaw ay nasa sandali kung saan ang iyong kuryosidad ay maaaring maging walang hanggan at iyon ang dahilan kung bakit ang pagnanais na tumuklas ng iba't ibang paksa ay nagbibigay sa iyo ng napakalawak na kaalaman sa mga bagay-bagay. Magandang sandali ito para ipakita mo rin sa harap ng mga sitwasyong ito ang iyong kakayahan at ang iyong katalinuhan dahil ito ay makakatulong ng malaki sa iyo upang makamit ang isang lugar ng pribilehyo o mas malaking benepisyo sa harap ng kung ano ang maaring maging kondisyon sa trabaho, sa posisyon, o sa sitwasyon kung saan malinaw na kailangan mong ipakita ang iyong kakayahan. At ito ay parang sitwasyon ng panalo gaya ng ipinakita sa atin ng Five of Wands. Kaya magtiwala tayo at manindigan para mangyari ito.